Kristo. Magandang araw sa ating lahat, sa Diyos ang lahat ng papuri, sa Ama ng ating Panginoong Yesus. Muli, tayo po ay magsama-sama na magpuri at magpasalamat sa Diyos at mag-aral ng Kanyang mga salita. At ngayon ay merong gagamitin sa atin ng Panginoon at ako'y nananalangin kagabi na kung merong ibang tatayo liban sa akin para sa gawain ito. At nagagalak naman ako dahil ang Panginoon ay nagbigay ng makapagbibigay sa atin ngayon ng salita ng Diyos para sa ikatitibay ng ating pananampalataya. At sa loob ng ilang araw na kami ay nandito, lubos kaming pinagpala at pinagpapala sa buhay ng kapatid naming ito. At marahil kilala natin siyang lahat. No? Anak siya ni Pastor Paul, si Pastor Limuel. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Tayo po muna saglit manalangin. Panginoon, salamat po sa oras po na ito. Napakabuti niyo po sa amin. Nalain po namin ang pagsama niyo po, pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat isa. Yes. Na maging lakas po namin para sa buong araw. Nalain namin ng tuloy na inyong mga salita, Panginoon, maging kalakasan ng bawat isa. Amen. Salamat po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Namawit po tayo sa Panginoon, ang kabutihan ng Diyos. Tayo po lahat. Ang kabutihan ng Diyos sa akin ay umakay upang aking talikdan ang kasalanan. Biyaya niya'y lang para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos sa Kanyang habag. Ako ay kinalinga at tinatawan kay buti ng Diyos. Biyaya niya'y sapat, higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Minsan pa po sa simula. Kabutihan ng Diyos sa akin ay umakay upang aking talikdan ng kasalanan. Biyaya niya'y lang para sa akin, kaya dapat siyang parangalan. Salamat sa Diyos sa Kanyang habag. Ako ay kinalinga at tinatawag kay buti ng Diyos. Biyaya niya'y sapat, higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Salamat, salamat sa Diyos sa Kanyang habag. Ako ay kinalinga at tinatawag kay buti ng Diyos. Biyaya niya'y sapat, higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Kay buti ng Diyos. Biyaya niya'y sapat, higit kanino man, siya lang ang dapat itaas. Hallelujah. 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 Jesus, Lord. Hallelujah. Inapay mo kami, Lord, ang buhay na pagpipili. Kaya ang
buhay na ito. Kay Lord, higit kayo sa lahat. Praise you, Lord Jesus, Lord. Praise you, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Saglit po tayo magpasalamat sa biyaya ng Panginoon na nakakapagpatuloy ang bawat isa po sa atin. Hallelujah. Baka maipagmalaki pa natin sa Panginoon yung ating mga pagtatalaga, ating mga ministeryo. Hallelujah. Lahat ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. You choose us, Lord. Hallelujah. Ang Panginoon ang pumili sa atin. Hallelujah. Glory, glory. Salamat. Salamat po, Ama, sa pribileyo ng bawat isa, Panginoon. Ginagamit po ninyo. Tinawag din yung mga anak. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, Lord. Kami makatigil sa pagpapasalamat sa kabutihan ninyo, Panginoon, sa amin. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa pagpapatuloy ng gawain po na ito. Kayo nga po ang patuloy na paluguran, Panginoon, kalakasan na kayo, mga kapatid. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ako po, Mas Bigyan. ASMD. Good morning po. Balik po tayo sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Samahan niyo po ako sa Romans chapter 5, verse 6 to 8. Salamat po sa Panginoon. Gusto ko po ito nung minsan narinig ko po sa isang pastor. Nung nagsisimula po ako sa Panginoon, naging kalakasan ko po itong mga salita na ito. Romans chapter 5 verse 6 to 8. Saglit po tayo magbulay-bulay lang sa salita ng Diyos, tapos minsan tayo umawit sa Panginoon para magpasalamat po sa Kanya. Sabi dito po sa 6, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Salamat po sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Dahan-dahan natin po natin hanggang sa makababa po tayo doon. Sabi diyan, nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan. Alam niyo po yung kabayaran ng ating mga kasalanan ay unimaginable ba? Hindi na natin to po kayang bayaran. Kung ibibili natin ng tupa, ng baka, bato-bato, yun lahat ng ating pagsuway. Kasi sa lumang tipan po, wala daw pong kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At sa dami ng ating gawang pagsuway sa Diyos, baon na po tayo sa utang. Minsan nga po pag umahayo po kami dito, ang sinasabi namin po, kung pagsasama-samahin po yung kasalanan po natin,
babaho ng gusto po dito sa Taiwan. Dahil sa akin lang po, hindi lang libo-libong tupa yung papatayin po. Yung sa inyo pa po, yung mga Taiwanese pa po. Iba po pong lahi na gumagawa din ng kasalanan. Kaya baguhin natin yung sistema. Isang patayan na lang po. At lahat ng maniniwala doon sa ginawa ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Kaya napakabuti po sa atin ng Panginoon. Yung kaligtasan po natin, hindi magastos po. Na pumatay ng hayop. Sa pananampalataya, minabuti ng Diyos na yung kamangmangan ng pananampalataya daw ay maliligtas na ang tao. Salamat sa Panginoong Hesus. Bihira ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Tapos ang tanong namin po doon sa sineshare namin na tao ay marahil iba po sa inyo may pamilya. Marahil iba po sa inyo merong siyempre lahat naman po tayo merong nanay, tatay, kapatid. Mahal natin sila. Kaya po may trabaho dito. Pero tatanungin ko po kayo, gusto ko po maintindihan ninyo yung pagtatalaga ng Panginoong Hesus sa atin, sabi ko sa kanila po. Kung kunyari bitay ko po bukas at kinakailangan patayin po ako, sino po sa inyo yung handang magbigay ng buhay para sa akin? Tahimik na sila. yung kakalimutan mo na yung trabaho po, kakalimutan mo na may asawa ka na. Kakalimutan mo na yung mga anak. Yung ganong klase ng pag-ibig para sa hindi mo kakilala po. Sabi ko sa kanila po, siguro kung sa magulang ninyo, harangin niyo po. Ako na yung patayin. Magulang ko yun po eh. Kamag-anak ko yun po eh. Kung kunyari yung anak natin yung papatayin po, ako na po. Buhayin niyo yung anak ko po, ako na yung patayin. Kaya lang, hindi nga kita kilala. Hindi ko nga alam yung pangalan niyo po eh. Ba't ako mamamatay para sa'yo? Ang hirap nating maiwan yung ating mga buhay. Sa matuwid na tao po, bihira na. Paano pa sa atin po makasalanan? Minsan ko rin narinig po, sinong handang mamatay? Sabi daw, sinong handang mamatay para sa pastor ninyo? Taasan yung kamay po. Amen. Maraming gusto mamatay para sa pastor nila. Sabi nung nagsasalita paano po kung may dumaan po diyang kriminal? Na makasalanan. Na itsura mo, kan lasing pa po. Addict talaga. Sino yan na mamatay sa inyo para dun sa tao na yun? Wala na. Mahirap magbigay ng pag-ibig doon sa mga hindi natin kakilala po. Alam niyo po, hindi natin kaano-ano ang Diyos. Wala nga sa ating may kapangyarihang magpagaling ng may sakit eh. Tayo mga sisidlan lang. Ang lahat na ating kabutihan ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Amen! Hallelujah! Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Sabi, sa atin po kasi mga tao, minsan nagkakakilanlan pa muna bago magkalibrihan sa labas. Kakaligawan muna yung magkarelasyon bago gumagawa ng mabuting bagay. Ang Panginoon, iba po. Mahal ka na ng Panginoon po, hindi ka pa nagsisimba. Hindi mo pa kilala yung pangalang Jesus. Hindi ka pa marunong sumunod sa Panginoon po. Namatay ang Panginoong Hesus para sa mga makasalanan. Amen. Kaya matatawag po natin yung biyaya. Sabi sa salita ng Diyos po, Ephesians chapter 2, 8 and 9. Basahin nga po natin saglit. Kamtan po ng bawat isa yung kalakasan nagmumula sa salita ng Diyos. Alam niyo po, kung kayo may problema, may sitwasyon po, magulo, babayaran. Minsan balikan natin po yung na lahat tayo po ay nakarating lang sa ating mga posisyon ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon po. Dahil sa biyaya, 8 po. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Amen.
Bakit hindi po natin maisandigan yung kaligtasan natin sa ating mga mabubuting gawa? Dahil sinabi nga po ng salita ng Diyos sa Isaias na ang ating mga katuwiran ay filthy rags, maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Kahit pa yung pinaka-the best mo na paglilingkod, ay hindi mo pa rin pwedeng sabihin, Panginoon, pinaglingkuran ko na po yung lahat ng tao sa Pilipinas, nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos. Siguro naman po ngayon, panahon ko na para to gain Christ. Hindi mo mabibili yung presensya ng Panginoon po para makapasok ka doon sa langit po. It takes the grace of God para papasukin ka ng Panginoon doon sa kalangitan. Dahil buhay na walang hanggan po yun. Kahit maglingkod ka sa Panginoon po, ng 70 years po, at mag-aral ka araw-araw po, magbasa ka pa ng salita ng Diyos para sa ibang mga tao, hindi mo pa rin pwede sabihin sa Panginoon po, siguro ligtas na yung buhay ko kasi araw-araw nagbabasa na kami ng Bible po, araw-araw umahayo kami. Praise and worship team, talaga naman pag nag-practice kami, maghapon para sa Panginoon. Siguro naman po, doon pag tinimbang ng Panginoon yung buhay ko, pwede na ako sa langit po, hindi. Lahat po tayo ay nagkamali. Lahat natin magawa ay hindi naging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Dahil yung pagsamba at pagpupuri na karapat-dapat sa Panginoon ay ang Panginoong Yesus lang talaga yung nakagawa. Ngayon, nakakagawa tayo ng karapat-dapat na rin sa Panginoon dahil sa biyaya na rin talaga ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon yung pinambayad sa atin, mga kasalanan, pinantubo sa ating mga kasalanan, at biyaya rin ng Panginoon po yung gagamitin po para makasunod tayong patuloy sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yun lang po aking sasabihin. Patuloy po kayong magpatuloy sa Panginoon. Mawit po tayo sa Panginoon sa oras po na ito. Give thanks. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Tigil muna yung ibang mga pag-aaral. Salamat po tayo sa Panginoon patuloy. Hallelujah. Glory, glory. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus, puspusin nyo nga po ng banal na Espiritu na inyong kapangyarihan. Bawat isa nakikinig, Panginoon. Hallelujah. Yung lakas na kailangan po nila para makapagpatuloy sa buhay na ito. Hallelujah. Jesus. Jesus, oh Jesus. Isang bagay yung pagbabasa na inyong mga salita, pero isang bagay yung pagkilos ng banal na Espiritu. Hallelujah. Tayo ng oras sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Sa biyaya ng lahat. Sa biyaya ng Panginoon, pati itong devotion na ito. Lahat. Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Talagang maluluha ka sa pag-ibig ng Panginoon, sa amazing grace. Hallelujah. Para sa mga hindi nakapasa, para sa mga hindi karapat-dapat. Hallelujah. Don't worry, my son, I'll die for you. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Marahil meron sa inyo po may sitwasyon na nahihirapan, masyado kang mahal ng Panginoon mo, makakapagpatuloy ka. Pwede sabihin ng mundo, di naman nata seryoso ang Panginoon, namatay ang Panginoong Jesus. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Hallelujah. Kung susuko ang Panginoon, hindi na siya nagpapako sa krus mo. Kung hindi seryoso ang Panginoon, hindi na dadayo
sa mundo ang Panginoong Hesus. Ngunit yung kamatayan ng Panginoong Hesus nagsasabi sa atin na seryoso. Hawit po tayo sa Panginoon. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a hallelujah. Because it's given. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Minsan pa po sa simula, give thanks with a grateful heart. Give thanks. Hallelujah. It's given Jesus Christ. His Son. Give thanks with a give thanks to the Holy One. Give thanks because it's Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Hallelujah. Give thanks. Buhay sa tunay na nagsisisi. We give thanks, Lord, sa pamilya namin, sa ministeryo, Panginoon, sa lakas, sa mga trabaho, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat po, salamat po. Gagawin mo pa, Panginoon. Salamat po. Kayo may nagkamali, nagkasala, bangon. Thank you.
Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Singing praise the Lord. Hallelujah. Nawa yung awit na ito magpatuloy sa buong mag-aapon. Pupuri sa Panginoon. Ay sabihin sa inyo po ng Panginoon na yung pagpupuri hindi dapat natin papatayin nasan man tayo po. Yung pagpapasalamat hindi dapat natitigil. Para sa tuwing gagawa tayo sa Panginoon man o para sa tao naglilingkod sa pamilya, mapagpakumbaba pa rin, nagpapasalamat pa rin. Sa katotohanan na sa biyaya lang natin po tinanggap ang lahat. Dahil sa biyaya ng Panginoon, naririto tayo sa mabuting kalagayan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa mga nanlalamig, buhayin muli natin yung relasyon natin sa Panginoon. Isang bagay yung naglilingkod sa maraming tao po. Isang bagay yung muupo para kausapin ng Panginoon. Agawin ng kaaway lahat ng paraan. Agawin niya lang tayo dun sa secret place natin. Agawin niya lang tayo dun po sa presensya ng Panginoon. Dahil alam niya, pag yung isang tao po bumababad sa presensya ng Diyos, paglabas dun, may kalwalhatian, may dalang liwanag. Hindi daw takot ang kaaway sa salita ng Diyos. Kasi dun sa pagkahayag ng salita ng Diyos, dinampot daw nung kaaway. Saan siya takot po? Dun sa liwanag na lumalabas sa salita ng Diyos. Pwedeng sa ulo natin yung Biblia. Pwedeng alam natin yung mga salita ng Diyos po. Pero kung hindi ito gagana sa atin po, hindi rin tayo magiging epektibo. Magpatuloy po tayo sa ating mga relasyon sa Panginoon. Yung pinakamahalaga sa lahat, yung at least isang oras. At kung araw-araw po natin gagawin yung isang oras, ang pagbubuli sa salita ng Diyos, pagpupuri lang sa Panginoon, pakikipag-usap sa Panginoon, unti-unti makikita niyo po mawawala wala naman palang halaga dahil there's nothing like the presence of the Lord. Naagaw ng kaaway yung oras natin sa Panginoon. Salamat po sa inyo, aming pong Panginoong Jesus, sa oras po na ito, sa hindi namin pag-aaral, pagpupuri namin, pagpapasalamat sa inyo. Kayo po patuloy na mag-ingat sa inyong mga kapatid. Puspusin niyo po silang patuloy ng Banal na Espiritu. Dalayan ko nga po, bigyan niyo nga po kami ng puso na kagaya po ninyo. Kahit dun sa kumpanya po na yung pinagpapasukan, kahit yung pinakamasama dun po, yung tingin namin wala nang pag-asa, magkaroon kami ng pag-ibig para sa kanila. Bahagi namin salita ninyo, Panginoon. Bigyan niyo nga po kami ng bibig. Kayo pong gumabay sa amin para magsalita. Makabahagi kami ng pag-ibig po ninyo sa ibang tao ngayong araw. Salamat po sa inyo. Sa mga may service, baba niyo pong patuloy niyo pong presensya. Salamat po sa inyo. Napakabuti niyo po sa aming pong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon at nandito po tayo ngayon sa Dalyaw, Kaohsiung. Ito po ang ating mga kasama. Brother Joseph and Brother Julius, Pastor Nedy, James,
Pastor Mark at yung aking pong asawa. Purihin ng Panginoon. Maraming bagay na ang konklusyon ng tao nangyayari sa paligid natin ay hindi makakabuti. Pero sa ating mga anak ng Diyos, lahat ng nangyayari ay makakabuti. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, all things work together for good. Lahat, hindi kalahati, hindi 1/4, all things work together for good. At ang sabi ng John 50 verse 20, it is intended for evil. Yung nangyayari sa paligid natin ngayon ay marahil para sa ikasasama, sa konklusyon ng iba. Pero sabi po ni Joseph, but God meant it for good. Ang pinahintulutan ng Diyos ang lahat ng nangyayaring ito sa paligid natin, lockdown, coronavirus, maraming mga kumpanya ang nagsara muna pansamantala, mga balita na lumalabas sa mga pahayagan ay iniisip ng iba ay para sa ikasasama. Pero para sa ating mga anak ng Diyos, God meant it for good. Ang layunin ng Diyos ay para sa ikabubuti pa rin ito ng kanyang mga anak. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen.